Kabanata 6481-6485. Tahanan ng mga Thompson. Kamakailan, ang Thompson Family Manor ay isinabot na may mga itim at puti na mga talata sa lahat ng dako. Ang mga miyembro ng Thompson Family ay nagtitipon sa buong mundo at ang mga pinuno ng malalaking kumpanya at grupo sa ilalim ng kanilang pamumuno ay pumunta sa Walsing mula sa buong mundo. Para sa mga taong ito, hindi inaasahan ang pagkamatay ni Hector Thompson. Ngunit ang pagkamatay ni Hector Thompson ang nagbigay din sa Thompson family ng magandang pagkakataon para sa maraming ambisyosong tao. Sa orihinal, ang pagmamay-ari ng trono ng pamilya Thompson ay napagpasyahan, at lahat ay magiging komportable bilang isang ministro sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ngayong dumating na ang pagkakataon, natural na lahat ay kailangang humanap ng paraan para manalo. Matatagpuan ang Thompson Family Manor sa labas ng bakuran sa Outer Ring. Sa oras na ito, si Jacob Thompson, isa sa mga direktang direktor ng kanyang namamana na Thompson Family, ay dahan-daang lumabas sa Bentley sports car. Gayunpaman, nang papasok na sana siya sa isa pang gate ng courtyard, isang Toyota. Ang itim na Alfa ay dahan-daang nagmaneho sa hindi kalayuan, at sa parehong oras, ang kabilang partido ay nag-flash ng mga headlight nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Jacob Thompson, nakatingin sa plaka ng kabilang partido nang hindi ito binubuksan. Hindi nagtagal, isang Toyota Alfa ang dumating sa gilid ni Jacob Thompson, at pagkatapos ay isang lalaking nakasuot ng napaka-ordinaryong damit na hindi makikilala ng sinuman sa karamihan ng tao ang lumitaw sa mga mata ni Jacob Thompson. Hindi sinasadya ng kabilang partido na lumabas ng kotse, ngunit magalang na sinabi kay Jacob Thompson sa kotse, "Mr. Thompson, magandang gabi." Sumimangot si Jacob Thompson at sinabing, "Parang hindi kita kilala." "Hehe, hindi ako kilala ni Mr. Thompson, pero kilalang kilala kita." Ngumiti ang bisita. "Magpakilala, tatawagan akong George Zabel, at isa siya sa kaliwat kanang braso ni Harvey York. Kailangan mong malaman at maunawaan ang tungkol kay President York. Maliban kung magdusa ka ng mabibigat na pagkalugi sa ilalim nito, ang iyong mga kamay at paa ay napupunas, at halos hindi ka na makakabangon. Namatay din si Hector Thompson dahil sa kanya, Mr. Thompson, dapat mas alam mo ito." Nang marinig ang pagpapakilala ni George Zabel, lumubog kaagad ang mukha ni Jacob Thompson at sinabing, "Ikaw ba yang Harvey York asshole na yan? Naglakas loob ka pa ring bumarap sa akin, hindi natatakot na may unang magpatamba sa'yo." Malumanay nang umiti si Young Master Zabel at sinabing, "Young Master Thompson, kung ganyan kang tao, wala ako dito ngayon." Kung tutuusin, ang mga kilalang tao ay hindi nagsasalita ng palihim. Malaking benepisyo ang pagkamatay ni Hector Thompson sa isang direktang inapo na tulad mo. Siyempre, lahat ay kailangang gawin ang trabaho sa ibabaw. Ngunit ang namatay ay patay na, at ang mga nabubuhay ay dapat magsikap para sa isang mas mahusay na buhay, hindi ba? "So Mr. York asked me to tell you." Ibig sabihin, kahit anong klaseng hinaing ang magkabilang panig, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang biyaya at reklamo ay hindi nararapat na banggitin sa harap ng kahalagahan. Sumimangot si Jacob Thompson at dahan-daang sinabi, "Ano ang ibig mong sabihin? Nagsasalita ng mga salita ng tao. Aking boss York, kakain ako sa iyo." Napakasigla ni Young Master Zabel. "At the same time, kailangan kong mag-aral, paano ka napunta sa taas?" Bitek. Ang teleponong nasa kamay ni Jacob Thompson ay bigla niyang dinurog. Halos sumugod siya, hinawakan ang kwelyo ni Young Master Zabel, at galit na sumigaw, "Anong ibig mong sabihin? Mahirap bang intindihin?" Hindi nagbago ang ngiti sa mukha ni George Zabel. "Mr. York ng aking pamilya, sa direktang linya ng pamilya Thompson. Ikaw, pinili mo. Ikaw ay may libu-libong pagpipilian, at susuportahan ka. Hindi mo naman palalampasan ang kabaitan ng amo kong si York, di ba? Pero ang presidente ng York mula sa pamilya ko, maraming mapagpipilian. Kung tatanggi ka, pipiliin natin ang susunod." Walsing 8 Treasure Pavilion. Sa harap ni Jacob Thompson ay isang maliit na kahon ng 8 kulay na cookies, at bukod doon, mayroong isang umuusok na tasa ng tsaa na may mahinang aroma. Kaya lang, sa harap ng ganitong klase ng pagkain, walang ganang kumain si Jacob Thompson sa mga oras na ito, pero seryosong tumingin kay Harvey York katapat niya.
Umupo si Harvey York sa tapat ni Jacob Thompson, kumakain at umiinom para sa kanyang sarili, at sinabi habang kumakain, Mr. Thompson, ang sarap ng pagkain sa lugar na ito. Kapag weekdays, gusto ko lang kumain sa mga stall sa gilid ng kalsada, at ayoko pumunta dito. Kung hindi dahil sa paglilibang sa isang malaking tao tulad mo, magdadalawang isip akong mahati ang kaong ito, at ang pinakamababang konsumo, maaaring 8,800. Naningkit ang mga mata ni Jacob Thompson sa oras na ito, at pagkatapos ay malamig na sinabi niya, "Stop talking so much. Dapat mong malaman, kailangan ko lang sabihin sa Thompson family ngayon na ikaw, Harvey York, ay lumitaw sa 8 Treasure Pavilion, at kahit ilang daang tao ay lilito sa susunod na sandali, handang patayin ka. Harvey York, masasabi ko lang na napakatapang mo, kahit ang aming Walsing Thompson family ay naglakas loob na patayin ka. Hindi mo talaga akalain na ang Walsing Thompson family, isa sa nangungunang 10 pamilya, ay hipon lang ang malambot na paa." Bahagyang ngumiti si Harvey York at sinabing, "Syempre ang Walsing family. Ang mga Thompson ay hindi hipon na malambot ang paa. Kung ang mga tao ng Walsing Thompson family ay maaaring umalis sa paksyonal na alitan at magtungo sa labas ng mundo, kung gayon tila wala akong mas mabuting pagpipilian kaysa tumakas. Kung tutuusin, kahit paano walang pakialam ang isa sa nangungunang 10 pamilya, kahit anong isipin mo, nakakatakot." Sinabi ni Harvey York ang takot sa kanyang bibig, ngunit walang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha, ngunit higit sa isang kaaya-aya at makabuluhang ekspresyon. Sa kasamaang palad, kapag umupo ka dito Mr. Thompson, ibig sabihin talaga nito na ang loob ng Walsing Thompson family ay hindi monolithic. Siyempre, may ilang direktang kaapo-apuhan ni Hector Thompson, at ngayon gusto nila akong alisin sa aking mga cramp. Ngunit mayroon ding maraming tao sa pamilya Thompson na lihim na tumutulong sa akin na ihanda ang tablet para sa mahabang buhay sa bahay, tama ba? Tutal, kung wala ang mga salita ng aking Harvey York, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maging master sa buong buhay nila. Binigyan ko noon ang pagkakataong ito, at ako ang kanilang biolohikal na magulang. Ewan ko lang, ikaw Jacob Thompson, Mr. Thompson, lihim ka bang naghanda ng longevity tablet para sa akin sa study room at nagsusunog ng insenso araw at gabi? Sinabi ni Harvey York na salita sa salita, hindi lamang direktang sinira ang mga contradiction sa loob ng pinakamataas na antas ng pamilyang ito, ngunit hindi rin nailigtas si Jacob Thompson sa anumang mukha. Pagsabog, ipinatong ni Jacob Thompson ang kanyang mga palad sa hapagkainan, tinitigan ng malamig na mga mata kay Harvey York. "York, pinapunta mo ako ngayon para lang bastyusan ako. Kung ito ang kaso, hindi na kailangan ng lahat na magsalita ng walang kaparirikan. Tatalikod ako at aalis ngayon, at mula rito, ito ay isang buhay at kamatayan na sitwasyon. Naniniwala ako na hanggat napatay ka, natural na malalaman ng tuktok ng pamilya Thompson kung sino ang maaaring pumalit." Nang sabihin niya ito, si Jacob Thompson ay maaaring magpanggap na matuwid at kahanga-hanga, na may bakas ng nakamamatay na aura na kumakalat mula sa kanyang katawan. Nakakalungkot na bakas sa mga mata ni Harvey York kung minsan ang pagkabalisa at takot sa kanyang puso. Kung tutuusin, ang Harvey York sa kanyang harapan ay ang minsang idiniin siya sa lupa at hinimas. Dahil kay Harvey York, mahigit kalahating taon na siyang nakahiga sa ospital, at ang kanyang psikolohikal na imahe ay Hiyu. Sa pagkakataong ito, kung hindi dumating siyang Master Zabel na may dalang nameplate na Harvey York, at malabo na may intensyong magtulungan, maaaring hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob si Jacob Thompson na humarap sa Harvey York sa kanyang buhay. Kung tungkol sa kasalukuyang kaguluhan, ito ay mas katulad ng pagtahol ng isang taunang aso sa isang tiyak na lawak. Hindi pinansin ni Harvey York ang walang magawang sigaw ni Jacob Thompson ngunit casual na itinulak ang huling beat ng asno sa kanyang bibig. Pagkatapos ng dumighay, tinitigan niya si Jacob Thompson, bahagyang ngumiti, at sinabing, "Mr. Thompson, bilang ngayon ay isa sa mga malamang na nakatatanda sa pamilyang Walsing Thompson. Bakit hindi mo maintindihan ang totoo? Tuwing may malaking kaganapan, may katahimikan. Nagtatalon-talon ka sa harapan ko. Bukod sa pagsasabi mo sa akin na kinakabahan ka at walang gaanong kartihan, parang wala namang ibang pakinabang, di ba?" Habang nagsasalita si Harvey York, kinuha niya ang tasa ng tsaa, tiningnan ang sopas ng tsaa sa loob nito, at ngumiti.
Dapat kilala mo ako kahit papaano. Kaya, magiging tapat ako sa iyo tungkol sa ilang bagay. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ni Hector Thompson sa labas ng Walls Inn noon. Pero simula nang dumating siya sa Walls Inn, ilang beses na niyang sinubukang alamin ang dati kong asawa. At sinusubukan din na ilagay ang itim na kaldero sa aking ulo. Kung ganoon, hindi naman magiging sobra para patayin ko siya, di ba? At saka sobrang busy ako ngayon. Araw-araw may mga langaw na umaaligid sa ulo ko na laging nakakainis. Siyempre, sa official records, ang namamahala ay si Hector Thompson. Napaka-inosente ko sa passive self-defense. Mula sa puntong ito ng pananaw, personal kong iniisip na si Hector Thompson ay tiyak na mapapahamak. Walang saysay na guluhin ako ng pamilya Thompson batay lang sa bagay na ito. Mr. Thompson, tama ka ba? Namilog ang mga mata ni Jacob Thompson, marahil ay naintindihan niya kung bakit ito nasabi ni Harvey York. Nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, at ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang sinabi, Hector Thompson. Mga makasalanan at nararapat na mamatay. Ngumiti si Harvey York at nagsabi, para sa isang taong makasalanan, hindi ko alam kung paano mo karaniwang pinapuna si Master Thompson. Naningkit sandali ang mga mata ni Jacob Thompson bago dahan-daang nagsabi, ihahayag ko ang kanyang pagkakasala sa kanyang libing, at ipaalam sa mundo na karapat-dapat ang kanyang kamatayan. Mabuting tao. Nag-thumbs up si Harvey York kay Jacob Thompson. Tulad ng kasabihan, ang mga nakakaalam kung ano ang punctual ay ang pinakamahusay. Hindi lamang alam ni Master Thompson ang kasalukuyang estado ng mga gawain, ngunit mayroon ding isang malakas na kahulugan ng hustisya. Paano sasabihin? Bukod kay Mr. Thompson, wala akong nararamdaman na kahit sino sa buong pamilya. Tamang-tama si Thompson na nasa itaas. Mula ngayon, si Mr. Thompson ay ang aking biological na kapatid na si Harvey York. Young Master Thompson, ako, Harvey York, huwag kang mag-alala. Hinihintay ko na lang ang araw na buburahin ni Young Master Thompson ang mga pagkakamali ko. At naniniwala din ako na ang araw na iyon ay tiyak na hindi malayo. Saglit na kumaibot ang mga mata ni Hector Thompson bago siya bumantong hininga at sinabing, makatiyak ka, Young Lord York. Since nasa barko mo ako, syempre no choice ako. Hindi lang ang sertipikong ito ang ibibigay ko sa iyo, kundi malugod kong ibibigay ito sa iyo. Sana lang mas may tiwala sa akin si Young Master York. Kung tutusin, hindi sapat ang mga card na mayroon ako para ma-depress ang buong presyo ng bahay. Kailangan ko ang iyong tulong, Young Master York. Ngumiti si Harvey York at sinabing, mabilis magsalita si Mr. Thompson, at napaka-refresh nito. Actually, ayos lang, para hindi tayo magsasayang ng oras sa isa't isa. Mula ngayon, si Tyson Wood, Ray Hart, George Zabel, Rachel Hardy at iba pa ay lahat ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. Akin ang mga salita mo. Pagkasabi nun, inabot ni Harvey York at tinapik si Jacob Thompson sa balikat. Baka hindi ako pababayaan ni Mr. Thompson. Mr. Leduc, may nangyari. Nang marating ni Harvey York at Jacob Thompson ang isang nakakasakit at nagtatanggol na alyansa, si Faria, na nasa malalim na lugar sa Leduc Manor, ay nanginginig ng husto. Matapos sagutin ang telepono, hindi niya pinansin ang kanyang karaniwang mga turo at nagmamadaling pumunta sa pag-aaral ni Jonathan Leduc. Naaksidente si Arthur Oviedo at ang iba pa. Hindi lang napilayan si Arthur Oviedo, napilayan lahat ng backbones ng kanyang bloodline. Habang walang tiyak na katibayan, una kong pinaghihinalaan na si Harvey York, o isang tao sa paligid niya, ang gumawa nito. Ang pinakamahirap na bagay ay ang may iniwan si Arthur Oviedo at ang iba pa sa tarangkahan ng iyong bakuran. Ngayon, maraming tao sa paligid ang nagbigay pansin dito, at kahit ilang media reporter ay dumating na parang mga peteng na amoy dugo. Lord Leduc, mangyaring magbigay ng mga tagubilin. Bakas sa mukha ni Faria ang pag-aalala, ang kaliwat kanang braso ni Jonathan Leduc ay tinanggal at iniwan sa gate ng bakuran ni Jonathan Leduc. Ito ay hindi lamang isang simpleng sampal sa mukha, ngunit isang mataas na antas ng psikolohikal na laro. Si Faria Quill ay mayroon pang ang personalidad ni Jonathan Leduc, na payat at malamig, kaya natatakot siya na ang kanyang desisyon sa pagkakataong ito ay hindi tama at magkaroon ng kapahamakan na kahihinatnan.
Jonathan Leduc, who was in the video conference, made an apologetic gesture to the crowd across the conference, then he turned off the audio, glanced at Faria, and said lightly, "What is the politeness to shout such trivial things? Affairs. Ano pa, paano kung hindi epektibo si Ater Oviedo at madismiss?" Bumulong si Faria, ngunit, naiwan siya sa tarangkahan ng isa pang patio, at ngayon, hindi ko alam kung paano haharapin ito. Natatakot ako na kailangan mong gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon sa bagay na ito. Ngumiti si Jonathan Leduc at mahinang nagsabi, ang pinakamagandang solusyon sa problemang ito ay pigilan si Ater Oviedo at ang iba pa bago sila ihagis sa tarangkahan, at pagkatapos ay itapon sila ng tahimik. Dahil ang pinakamagandang pagkakataon ay napalampas, hindi na kailangang magmadali ng ilang sandali ngayon. Nandito na ang mga artista, pero hindi pa dumarating ang audience, what's the point? Hintayin na lang natin. Medyo nagulat si Faria at sinabing, "Mr. Leduc," pero habang tumatagal, mas nagiging passive tayo. Ngayon sa tingin ko ay maaari pa ring mapanatili ni Ater Oviedo ang isang tiyak na antas ng katinuan. Pero kung magpapatuloy ka, natatakot ako na baka mawalan siya ng kontrol. Kapag may sinabi siyang hindi ka mapapakinabangan, magiging malaking problema. Anong mga problema ang maaaring magkaroon? Bahagyang ngumiti si Jonathan Leduc. Maraming taon nang nasa tabi ko si Ater Oviedo, naiintindihan niya ang punto ko. He wasn't going to stupidly go and tell everyone na dahil hindi niya ginawa ng maayos ang trabaho ko kaya siya napunta sa ganito. Tama. Kahit gusto niyang sabihin, may ebidensya ba? Maaari mo bang patunayan na hinayaan ko siyang gawin ito? Walang tiyak na patunay, ang sinabi ni Ater Oviedo ay nahuhulog sa isang bitag. Kahit na siya ay umakyat at ipagkanulo kami ng direkta, mas mabuting pumili ako ng ilan. Gayunpaman, ang isang traidor ay mas mabuting harapin kaysa sa isang tapat na ministro. Pagkasabi nito, mahinang ngumiti si Jonathan Leduc. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kinilig si Faria nang makita ang tagpong ito. Pero paano kung loyal sa'yo si Ater Oviedo? Si Faria Quill ay nagsalita ng hindi malay, at pagkatapos ay napagtanto na siya ay nagsabi ng mali, at nagmamadaling nagpatuloy sa pagbabago ng kanyang mga salita. Hindi, si Ater Oviedo ay palaging tapat sa iyo. Kung gusto mong mamatay siya, hindi siya mangangahas na mabuhay. Hinayaan mo siyang mabuhay, at hindi siya humihinga kahit anong mangyari. Totoo ba? Ganyan ba katapat sa akin si Ater Oviedo? Tumawa si Jonathan Leduc. Kung ganoon, syempre hindi ko hahayaang magdugo at umiyak ang mga kapatid ko. Natatakot lang ako na kailangan ko pa siyang magkamali kahit sandali. Kung tutuusin, may mga bagay na hindi fermented, at ang epekto ay hindi maganda. Pumunta ka para senadoryason si Ater Oviedo, sabihin mo lang, makikipagpayapaan ako sa pinuno at sa kanyang mga ministro. Hindi nagtagal pagkatapos magkita sina Harvey York at Jacob Thompson, isang mensahe mula kay George Zabel ang ipinadala. Sa impormasyon, bukod sa larawan ni Ater Oviedo at iba pa na nakatambay sa gate ng Leduc family courtyard, may mga larawan din ng maraming media reporters na nakalap. Noong una ay iniulat lamang ni George Zabel ang pag-unlad ng bagay na ito kay Harvey York, ngunit pagkatapos na makita ang eksenang ito, kinuha ni Harvey York ang kotse at dumiretso sa labas ng Leduc family courtyard, pinapanood ang magulong sitwasyon sa kanyang harapan ng may labis na interes. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Harvey York sa eksena, 12-dosenang itim na van ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Maraming lalaking nakasut ang nagmamadaling lumabas sa van na ito, at lahat sila ay may mga ekspresyon ng dalamhati sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nilang magmadaling lumabas, lumuhad silang lahat sa gate ng Leduc family courtyard. Sa oras na ito, si Ater Oviedo ay tinulungan din ng ilan sa kanyang mga kababaihan, at pagkatapos na magamot ng kaunti ang kanyang mga sugat, at malumanay na nakalunok ng ilang uri ng gamot, lumuhad si Ater Oviedo at malakas na sinabi, hindi epektibo si Ater Oviedo sa pagharap sa mga usapin, kaya pumunta ako dito para humingi ng paumanhin kay Jingjing. Ako, kahit anong gawin ko, tama o mali, may account na pwedeng ilagay sa ulo ko. Kung tutuusin, lahat ng ito ay dahil hindi naintindihan ni Ater Oviedo, ang punto. Mr. Leduc, dapat naiintindihan ko ngayon. Bilang subordinate ni Master Leduc, nawala sa akin ang mukha ni Master Leduc,
at kahit ang mga tao ay hindi naiintindihan si Master Leduc. Karapat-dapat ako, parusahan mo rin si Mr. Leduc. Pagkahulog ng natitirang bahagi ng Aether Oviedo, agad na lumuhad ang mahigit 100 taong naroroon at sumigaw ng malakas, "Maghihintay ako sa nararapat sa akin, at parusahan mo sana si Mr. Leduc." Isang napakalaking tunog ang lumabas, napakalaki at napakalaki ng momentum, masasabing hindi mapahiya ang mga tao. Si Harvey York ay nagkaroon ng sobrang interesadong ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ang tanawin ito. Naiintindihan niya siguro ang ibig sabihin ng eksenang ito. Darating kaya ito sa palasyo para umamin ng guilty at pilitin si Jonathan Leduc. Hindi, wala si Aether Oviedo ng mga bola. Sasamantalahin ba ni Jonathan Leduc ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang kabaitan sa iba? Ito ay para gawing aktibo ang passive, bilhin minsan ang puso ng mga tao at patatagin ang sarili nilang kampo. Maraming mga ideya ang tumatakbo sa isip ni Harvey York, ngunit hindi siya nagmamadaling gumawa ng anumang mga galaw, sa halip ay inilahad ang kanyang kamay sa karamihan at nanood ng may interes. Crunch! Maya-maya, bumukas ang pinto ng Leduc family courtyard, ngunit hindi lumitaw si Jonathan Leduc. Ang nag-walk out ay si Faria. Bumaba ang tingin ni Faria sa ekspresyon ni Aether Oviedo na may bahagyang sinasadyang tingin, at malamig na sinabi, "Aether Oviedo, hindi ka epektibo, at hindi lamang sinadya ni Mr. Leduc na parusahan ka, at inayos ko para sa iyo ang 3 nangungunang ospital para maging komportable ka. Ang resulta, imbes na gumaling ka, pumunta ka dito para manggulo. Sa palagay mo ba ay hindi sapat si Mr. Leduc para sa iyo? O sa tingin mo ay maaari mong ipakita ang iyong lakas at kumilos ng walang ingat kung mayroon kang kaunting kredito? Damn it! Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo." Napatingin si Aether Oviedo kay Faria sa pagkakataong ito na may matigas na ekspresyon sa mukha, at sinabing, "Miss Faria, hindi ako nandito para pilitin ang palasyo o asarin si Mr. Leduc. Nandito ako para umamin ng kasalanan.